Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon gagawa ko ng sauce para sa sisig guys. Ito para sa 1 kilo hanggang sa 1 kilo at kalahati na sisig. Itong gagawin kong sauce guys. Dito gagamit ako ng mayonnaise, isang sachet, tapos oyster at saka Knorr seasoning, Reno. Yan guys, Reno, tapos paminta pino, bitsin. At asukal guys, yung light brown. Dito ang unang gagawin natin ay paghahaluin natin ang mayo at saka Reno guys. Yung mayo na ginamit ko dyan, yung Best Foods. Medyo mahal yan kaysa sa ordinary na mayo. Pero kung pang negosyo, pwede kayong gumamit na kahit anong klaseng mayo. Ang gagamitin ko ditong liver spread ay 2 tablespoon lang guys. Yan. Tapos imimix lang natin yan, mayo at saka yung Reno o liver spread. Haluin ng mabuti guys para madurog yung liver spread na nilagay natin. Ayan, ganyan paghalo para durog na durog. Pag nahalo na natin ng mabuti guys, ang sunod naman natin na ilalagay ay Knorr seasoning. Dito gagamit ako ng 1 teaspoon na Knorr seasoning guys. Tapos ang susunod ko dito guys na ilalagay ay 1 teaspoon na oyster sauce. Ang sunod ko na ilalagay dito ay kalamansi. Pwede tayong gumamit ng 3 to 4 pieces na kalamansi. Pero dito gagamit lang ako ng 3 pieces kasi medyo malalaki ang kalamansi na nabili ko. Pero pag maliit, hanggang 4 pieces guys, pwede kayong maglagay sa ganyang karami na sauce. Dito guys, hindi na ako gagamit ng asin kasi medyo maalat na yung Knorr seasoning at oyster. Pwede din tayo maglagay ng toyo at suka guys. Tig 1 teaspoon pero optional yon. Yung karne guys, tinitimplahan na rin natin yon kaya hindi natin kailangan ng medyo maalat na sauce. Ang sunod ko na ilalagay dito guys ay light brown sugar, 1 teaspoon. Sunod ko na ilalagay ay 1/2 teaspoon na paminta pino. Nilalagyan ko din ito guys ng bitsin. Pero konti lang, 1/2 teaspoon lang din ang nilalagay ko na bitsin dito. Kapag nailagay na lahat ng sangkap guys, haluin ito ng mabuti hanggang maging creamy. Huwag kayong mag-alala guys at lahat ng sangkap ay ilalagay ko sa description box. Napakasarap nito guys. Pag natikman nyo to, talagang uulit-ulitin yung timplang ito. At ito ding timplang ito ang ginagamit ko sa sisig na negosyo ko guys. Kaya sigurado akong babalik-balikan kayo ng customer kung ito ang gagamitin yung timpla sa inyong negosyo na sisig guys. Ayan guys, kung nakikita nyo, itsura pa lang talagang masarap na yan guys. Sige guys, hanggang dito na lang ang aking maikling tutorial. Sana ay nagustuhan nyong muli ang aking mga itinuro guys. Salamat, bye bye.